Good morning, good afternoon, good evening mga kaibigan, Pilipino, OFW, saan man sulok ng mundo tayo naroon ay pagpalain tayo ng Diyos at bigyan tayo ng mahabang buhay. Long live. Ano bang update natin ngayon mga kaibigan? Itong huling 18 hours ago, siguro nagpahinga mo sa Sekiyama, natulog. Kasi meron silang tinulungan na nakita ko dun kay yung kay JC Brown Squad, yung bata na dinala nila kay inay na binigyan nung yung suction machine para doon sa bata, yung mayaman challenge nila inay tsaka ni Apo Lakay. Maraming salamat po, maraming salamat po. Tapos dito good vibes naman yung iba dito sa wait and see. Pero itong si 3 inches talaga hindi mapakali. Tinawag niya nung isang pangalan si Apo Lakay. Tapos ngayon parang umaano na naman, nag-iiba-iba na naman yung tema na FLM naman ang tawag niya ngayon. Dahil wala na talagang manonood sa kanya. Hindi ko maintindihan dito kay Obarak kung ba't di nila siya maggawa ng 3 inches challenge. Pinagmamayabang niya na marami daw siya naging babae. Sa sobrang dami siguro, walang nasatisfy sa kanya. Ganun yun siguro mga kaibigan. Dahil siguro sa ugali na rin niya. Nakaka-overwhelm lang. Alas 6, 11 na lang umaga eh. Hindi ako ginising ng asawa ko kanina. Hinayaan lang ako makatulog eh. Nakabangon ako alas 10 na ng gabi. Hanggang ngayon di pa ako inaantok. Ito lang ginagawa ko ngayon. Sinubukan ko lang mag-video. Naggawa ko ng panibagong profile dun sa camera. Pero yung 64 GB 1 hour lang ang and 13 minutes ang kaya niyang i-record. Excuse me. Ayan, good vibes lang tayo mga kaibigan. Ito, wala lang tong video na to. Ito pala yung kay Sir Makmak, yung live na title niya kasi muntik pa magkagulo usapang real talk. Ay, kasi iba naman yung ni Sir Makmak eh. Yung pinaghuhugutan niya eh. At iba rin naman yung pinaghuhugutan nito nila Sekiyama. Pero at the end of the day, solid FLM pa rin. Walang ibang walang ibang bida dito kundi si Francis Leo Marcos. Saka malapit na naman natin makamit mga kaibigan. Sa tulong ng kanyang mga abogado, makakamit natin ito mga kaibigan. Yung kalayaan na minimithi natin para sa ating hero na si Francis Leo Marcos. Tapos dito, yung sa yung ko dun kay Karuman, merong isa rito na na replyan ko naman na basher. Alam ko namang to yung troll account, yung Andres Boron, parang nangungumbinsi ito na yung puro ang dami sinasabi, nakakainis. Ako para niya sarado nakakandado to, solid FLM. Keso ganito, keso ganyan. Sabi ko, maglabas ka ng dokumento at ibalandra mo, gumawa ka ng channel mo. Channel nga niya, wala nga kaano-ano, walang laman. Videos nothing, playlist nothing, channels nothing. Yung mga ganyan, makapag-comment lang ng mga troll account ito ng mga ng mga UTW. Buti nga ako, hindi ko ginagamit yung mga ninja account ko eh. Tangina, ang dami nito. Kung gagamitin ko to sa kanila naku, baka mataranta sila. Pero hindi tayo ganun, ginagamit lang natin yan pang play all para makatulong tayo sa iba. Itong tinutulungan natin, kaunti na lang kulang nito, 400 hours na lang mahigit.
Ang kulang niya, konti na lang. Ayan, naka-play all natin yan. Naka-live siya eh. Tsaga-tsaga lang niya eh. Tsaga lang siya na ano. Basta time out lang kung kakain eh. Mabait yan eh. Ang laki na naitulong natin sa kanya sa ano. Kanina namatay na naman itong computer. Tinignan ko doon kasi dalawang kulay puti tsaka dalawang kulay itim yung lagayan ng RAM. Parang ang ano yata doon yung ano na ano ko kanina, yung kulay puti doon mo ilalagay yung malalaking ano, yung 4GB tapos yung kulay itim dalawang 2GB di 12GB gumagana naman eh 11.9 yung available, 46%. Tapos yung CPU niya 9% na yung nagagamit. Kahapon binuksan ko lahat itong 12 na to eh. Talagang 100% yung ano eh, yung ano ng CPU eh. Nagtitingin na nga ako kanina, sabi ko baka bibigay na tong computer na to eh. Nagtitingin na ako ng computer eh. Meron ako nakita na ano, yung i7 na ano 2600 eh, yung dati pa ng i7 eh. Binibenta ng 220 ato, 210 tinatawaran ko 150. Hindi naman nag-reply eh. Hindi naman siya nag-reply eh. Baka hindi interesado dun sa presyo. Ayan yung specs niya eh. Intel Core i7 2600 3.40 GHz Sandy Bridge 32 nanometer. Tapos RAM nya 8GB dual channel. Motherboard Gigabyte Technology. Graphics Dell U8 U3 Dell 3011 1024 AM MB AMD Radeon 6700 series. Tapos yung storage nya 500GB na ano na SATA. Tapos 120GB 111GB na ano na SSD na Samsung. Yun ang ano nito. Maganda pa naman yung performance ng ano, HP na ano to, HP Pro. Ito yung mga workhorse na ano eh. Tapos meron na rin yata siyang USB 3.0 sa likod na nakita ko kulay blue yun. USB 3.0 tapos may HDMI input na rin siya. Kasi dapat talaga mga kaibigan pag ano, meron ka talaga yung ano, yung USB 3.0. Kaya ito yung binilihan ko yan ng ano, yung PCIe na ano, USB 3.0 para pag nagkopya ka ng mga files, mabilis siya kaysa sa 2.0. Mabagal talaga yung 2.0, tagal. Kaya ganun nung ginawa ko dyan, binili ko, mura lang naman yun eh. Ito masakit nga mga kaibigan yun. Tinigyawat yung dito ko eh. Ayaw pa sabihin, pinigsa. Parang pigsa. Ang sakit. Hindi ako makatulog eh. Maya na ako magtulog mga alas 7. Yayakapin ko muna yung asawa ko. Ando doon na, naririnig ko na, nasa kusina na. Yayakapin ko muna bago ko matulog ng ano. Kasi pinuntahan ko sila doon sa kwarto kanina, eh, patulog na. Kagalit. Pag pumapasok ako ng patulog na sila. So yun lang mga kaibigan, wala namang masyadong update ngayon na ano eh. Basta dire-diretso lang yung pagsuporta kay Francis Leo Marcos. Solid talaga. Walang bibitaw. Yung kabayanihan ni Francis Leo Marcos ay hindi natin matatawaran. Yung ginawa niyang kabayanihan sa sambayan ng Pilipino, hindi natin matatawaran yan mga kaibigan.
Nakatatak na yan sa isipan ng bawat Pilipino. Hindi ko lang maintindihan kung bakit merong mga talagang naninira at dinidiscredit talaga nila yung pagkatao. Nagmumula ito doon sa mga loyalistang hindi mo maintindihan kung ano yung pinaglalaban nila. Siyempre, baka galing sa amo nila yung salita, kahit na kasinungalingan, paninindigan nilang tama. Parang gano'n yung nangyayari. Yun ang nakikita ko na kahit kasinungalingan yung sabihin sa kanila, siyempre, paniwala sila. Pero ang FLM family, ang mga naniniwala kay Francis Leo Marcos ay hindi nila mabibilog ang ulo. Hindi nila kayang ipikit yung mga mata natin at hindi nila kayang diktahan yung pagmamahal na nandarama ng ating mga puso para kay Francis Leo Marcos. So quiet ngayon yung tungkol dun sa kaso at antayin natin lang mga kaibigan. Talagang tutok lang tayo, mag-observe lang tayo at lagi tayong magdasal excuse me sa mabilisang paglaya ni Francis Leo Marcos. Kasi marami pang prosesong dadaanan yan at nakakahanga-hanga yung kwento nung kaibigan ni Apo Lakay na nung pagpasok daw niya ron sa siyempre doon na lahat yung mga pangkat, yung mga sumigaw lang daw siya ng kapayapaan, tapos bumaba lahat ng lumapit sa kanya lahat ng mga mayores ng mga pangkat at sumigaw din ng kapayapaan. So di ba napaka-overwhelming yung mga kaibigan. Isang Francis Leo Marcos ang nagtapos sa matagal ng hidwaan. Di ba? Napakaganda nun. Kahit sa mapunta si Apo Lakay, kapayapaan ang kanyang daladala dahil sa kanyang busilak na puso para sa mamamayan. Kahit deprived of liberty yung kanyang mga kasama, ay ang puso niya talagang pinaiiral. Habaan ko lang ng konti. Kanina may nagko-comment sa akin si yung galing dun mga naging kakilala ko dun sa dun sa channel ni Linukan nag-i-invite siya ng yung Team Siopaw, yung Team Siopaw ano ba yun? Ay yung last yata yun. Hindi ko naman tinitingnan ko sa FBI si Teddy Bear Ma'am Pilas. Baka gusto ko mong dumaan o sa Team Siopaw namin, baka lang naman po. Hindi ko naman maintindihan kung ano yung sinasabi niya na group nga daw ito ng mga legit na mga GC po namin, Team Siopaw. Itinignan ko naman sa FB yung yung Team Siopaw. Ang dami namang Team Siopaw, hindi ko alam kung alin dun yung kinabibilangan nila. Siyempre, sali rin tayo dun. Mga legit po kami, mga vlogger po, sabi ni Ma'am Teddy Bear Ma'am Pilas. Hindi na siya nag-reply doon sa ko sabi ko kaninong channel, tapos sa FB page ba ito. Hindi kasi masyadong malinaw yung ito rin siyempre yung mga sinubscribe natin na tapos nag-subscribe din sa atin. Solid FLM. At least lumalaganap maski doon sa mga ibang channel yung kabutihan ni Francis Leo Marcos. Yun ang pinakamagandang yung nakikipag-sub to sub ka doon sa mga iba ring katulad ko rin na small YouTuber o yung mga gumagawa-gawa ng mga video, mga ganyan, yung mga nag-LS lang sila ng mga yung
silent LS, yung mga ganyan ang ginagawa nila. Tapos isa, dalawa, tatlo yung nanonood. Kasi nga, sabi nga nila, di ba, may pera nga sa YouTube. So marami yung gusto na magkaroon ng monetization sa YouTube. So, halimbawa, gaya ko, dumating yung time na ma-monetize yung YouTube ko. Siyempre, yung ganitong klaseng vlog ko, ano bang i-expect ko? Di ba? Siguro magkaroon ako ng $5 o $10 kada isang buwan, o di sa isang taon pwede akong kumita ng $100. O, di ba? O kung wala masyado manonood, di 2 taon, $100. Ganun lang naman yun eh. Saka hindi naman tayo magaling na YouTuber o ano. Kumbaga, ini-enjoy lang natin yung benefits ng YouTube. Di ba? Kahit yung mga personal vlog natin, kahit yung pagkain natin, kahit kung ano yung ginagawa natin, yung nadadaanan sa atin sa araw-araw, pwede nating i-record. Diba? Yun yung maganda. Mayroon kang YouTube channel din. Tapos ito pa pala kanina, mga kaibigan, napakinggan ko yung yung sabi ni Sekiyama na in-strike daw yung yung channel ni Baby JC. Siyempre, sino ba may pakana nito? Baka mga tauhan nito ni Obarak. Ganyan yung style niyang na yan eh, ni Obarak eh. Pagka yung mga video niya na tapos meron din pala si na mga video na inano rin nito ni Obarak, pinai-strike din ni Sekiyama. Pero pakita niyo naman yung kabaitan ni ni Baby JC, na ayaw niyang gawin kay Obarak kahit ginawa sa kanya. Ganun na kasi. Siyempre, alam naman natin na hindi siya yung gagawa, kasi nga naman sinasabi naman niya madalas yun, di ba, nung nagla-live siya, na hindi siya yung may hawak ng account niya. Parang ganun yung sinasabi nga niya. So, mga tauhan niya. Kasi meron sa minsan nagpapaano to ng pera na yung nangungumbinsi ng Tapos naririnig ko naman na kay Sekiyama na parang may nagsabi yata na na kinakausap naman ito si Leon. Si Leon, solid FLM yan eh. Babarahin sa niyan pagka makikita natin yan kung ano yung lalabas dyan sa mga susunod na araw. Ito, inaabangan ko yung yung pagkastigo ni Mayor Isko o kaya ni Sir Rapi Tulfo dito kaila Inday Marie, tsaka dito kay Amazing Idiot na talagang na abusado. Hindi dapat pinalalampas yung mga ganong klaseng senaryo. Dapat yan aksyonan nila. Tinuro ni Sir Mac kanina kung paano mag-forward ng message dun sa dun kay Mayor Isko. Tapos pinorward ko din kay Idol Rapi Tulfo na bigyan nila ng action, kasi siyempre kahihiyan ng media yan eh. Itong mga legit na media personnel to, sila Rapi Tulfo. Kasi dinamay niya lahat yung sinabi niya, pag media ka, may ID ka ng media, parang hari ka ng lansangan, parang ganun ng pinalalabas. So siyempre, anong iisipin ng mga tao, di ba? Na ganun nga yung pag ang dami sigurong gagaya niya, ang dami magpapagawa ng media ID, gaganon lang nila ng media. Ganun niya mga kaibigan. Kaya dapat yan hindi kinukonsinti, dapat yan ma-actionan talaga. Sila lang naman yung makakapag-action dyan tayo nag-forward lang tayo ng concern natin, kasi hindi nga maganda yung ginagamit ng media. Para malaman din natin kung totoo nga yung media na yon, yung media ID na yon, baka o peke. Yun, importante malaman din natin para matauhan yang si Inday Kamote na yan. So, pa tayo kung ano bang merong update na wala naman ako makita masyado, kasi linggo yung ito 7 minutes ago, yung perang bigay kay President Rodrigo Duterte, Roa Duterte. Saan kaya galing ang perang ibinigay kay Presidente Duterte? Ito mga kaibigan, yung yung donation
donation ni ito, meron ng mga bago. Bukas na natin anuhin to kay Sir Jojo tsaka kay Sir Makmak. Meron din si Sir Makmak na bago na FLM family yung tina-target ngayon. Yun ang tina-target nila ngayon, mga kaibigan. Kasi nga dahil sa social media talaga all over the world, FLM ang pinag-uusapan. So sino kaya yung may pakanan nito na na pinatitigil yung mga yung pinatatahimik yung media, yung media tuloy, yung mga vloggers. Kaya dapat hindi mangyari yan, mga kaibigan. Hindi tayo papayag dyan na kailangan natin i-voice out yung pagsuporta natin kay Francis Leo Marcos. Ano ba yung kay Sir Makmak na next target, FLM family. Bakit pinupurtirya ng mga kalaban ang FLM family? Kailangan nyo itong malaman. Bukas natin papakinggan yan. Ay mamaya sa trabaho papakinggan ko yan. Tsaka yung kay Sir Jojo na yung perang bigay kay Presidente Rodrigo Roa Duterte. Saan galing ang perang ibinigay kay Presidente Duterte? Yun, malalaman natin yan kay Sir Jojo mamaya. 7 minutes lang naman yan. Pero mamaya na parang meron tayong ikwento mamaya. Talagang isipin nyo yung mga kaibigan, nung panahon na pinakikinabangan nyo yung tao na okay lang sa inyo, talagang kayo, vibes kayo, ganyan, ganito, ganyan. Mga style talaga ng mga politiko na na hindi mo talaga maintindihan. Kung kinakailangan ilaglag nila yung isang tao, gagawin nila para sa pansarili nilang interes. Pero nagkamali sila dito kay Francis Leo Marcos. Dahil sa halip na pumabor sa kanila, hindi naging pabor sa kanila. Nagkaroon ng pagbubuklod-buklod ngayon. So ngayon ang sigaw ng ang sigaw ng masang Pilipino, Duterte FLM ang sinisigaw. Yun na napupulsuhan ngayon, ayon doon sa mga napapanood natin at nakikita natin sa social media, sa Facebook, sa hindi na pag-uusapan si BBM tsaka kung si Manang Ayami. Dahil nga sa ginawa nila, may mga ebidensya naman, mga kaibigan, di ba? So mamaya panoorin naman natin yung kay kay Sir Jojo tsaka kay Sir Makmak. Kasi ngayon siguro mga alas 6 ng umaga dun o alas 6 ng gabi dun siguro sa kanila, sa Hong Kong tsaka sa Malaysia. Dito naman sa Canada alas 6:32 na ng madaling araw ng umaga. So yun lang muna. Mamaya tayo gawa ulit tayo ng panibagong reaction natin dun sa diyan sa yung mga video ng mga solid FLM defenders. So yun lang, mga kaibigan. Salamat pala dun sa mga nag-subscribe kay Lolo Miguel. Nadadagdagan naman yung subscriber natin, kahit pa isa, dalawa, tatlo, nadadagdagan naman siya palagi. Maraming salamat po sa inyong lahat. Tsaka doon sa mga small YouTubers na nag-subscribe din kay Lolo Miguel, thank you so much sa inyo. At asahan nyo rin na babalik si Lolo Miguel sa inyo. Tapos tatapusin ko lang itong itong yung piniplay all ko ngayon, kasi nagsimula kami 1,350 watch hour lang ang meron niya. Ngayon, mga kaibigan, siguro nasa mga 300 plus watch hours na lang yung kulang niya. So ibig sabihin, malaking tulong. So ayan, ngayon nakaano lang siya. Siguro kumakain siguro to ng hapunan. Kasi hanggat may nanonood, hinahayaan lang niya na naka-open yung live stream niya. So ayan, ngayon 12 yata yung nanonood. 12 yung nanonood. Hindi, ano ba itong gagawin ko dito? Naka-play all siya na dagdag pa natin itong isa. So 13 yung nanonood. So counted lahat ito. Kung naka 1 hour yung 13 na yun,
So 13 hours din yung count nun. Okay, kung naka 10 hours, yung 13, di 10, 20, 30, 130 hours yung counted dun sa kanya. Ganun lang talaga dyan sa YouTube. Tulungan lang yung pala yung ano, yung gusto magkaroon ng ano. Tapos kung sino naman yung susunod na ano. Kasi ito maganda i-play all kasi puro live stream yung ginagawa niya. Ayan o, win Gcash or load, free fishing. Nakasabi niya marami na rin daw tumutulong sa kanya. Kaya ano, kaya okay yung nagiging resulta ng ano. Sabi niya, may nagsuggest daw sa kanya na bilihin na lang daw yung ano, yung 400 na kulang dun sa watch hour. So, sabi ko, bakit mo naman bibilihin? Andito naman si Lolo Miguel para ano, ibigay sa'yo yung 400 watch hour na yan. Diba? Yun lang naman. Kasi tanging hangarin natin dito sa YouTube makatulong tayo, lalo na dun sa mga gustong ma-monetize yung channel nila. Kasi malaking bagay yan sa atin, yung kumita sila sa pamamagitan ng YouTube, di ba? Para makatulong din sila sa pamilya nila unang-una. Tapos kung lalaki yung channel nila, di ba, makatulong din sila sa ibang tao, sa mga kaibigan nila, baka dun sa barangay din nila. Kaya ayan, naka-play all sa dyan lahat. Mga antayin ko lang, bahala na kung anong oras yung matatapos dyan. Kasi counted lahat yan. Yung dalawa dun, tapos dito 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 o 15. 15 ang ano, 15 ang naka ano, yan counted lahat yan sa watch hour niya. Counted lahat yan. Yun ang tulong natin na nagagawa, di ba? So yun lang mga kaibigan, mapagpalang buhay sa ating lahat. FLM family, long live. Si FLM lang ang malakas. Bye.